pinagawa ko na nga pala ang aking parking area. So dahil dito nakatira yung aking ibang staff, dahil wala silang mauwian, dito ko muna sila pinatira. So dahil pinagawa ko ito ng kwarto-kwarto, so pinagiba ko na siya. At ngayon ito nagiba na lahat. Nagiba na lahat ng kwarto. So ang bali ang kwarto pala doon 4. So 4 na nakatira doon. So kaya nga ito ang ginawa ko. Tinanggal na namin yung mga semento. Dahil nakasemento na to kasi naghukay na ng paglalagyan ng poste. So ang lalaki nga pala ng poste. Dahil pinagawan ko to ng plano sa architect. So ito yung ginawa niya. So ang lalaki. Thank you nga pala sa aming architect. At ito nga pala ang aking bayaw na siyang gumagawa ng aking bahay. So napakagaling nito. Kapatid to ng asawa ko. At ito nga pala kung mapapansin nyo, sobrang laki talaga ng puting ng pundasyon. So talagang pinatibay namin. So kahit maglimang palapag, kaya nito ng pundasyon na to. Itong mga ginamit namin mga bakal ay 20, 16. Yun ang nilagay namin. So napakatibay talaga nito. So hindi ito matitibag kahit anong bagyo, kahit anong lindol. Kaya pinatibay ko na. Ito nga binubuhusan na namin yung puting. So at pakalipas nga ng ilang linggo, nakapagbuhos na rin kami ng puting. So sa puting pa lang, umubos na bawat isang hukay, umubos na ng 11 sako ng semento. Grabe, sobrang dami ng sementong inubos. Kaya ang laki. Kaya pag nagpapagawa talaga ng bahay, dapat marami kang budget. Kasi di mo namamalayan ang bilis ng pera pag nagpapagawa ka ng bahay tapos walang balik. Ang tagal ng balik. So ito nga, salamat tayo dahil kaya natin magpagawa. So sineswerte tayo dahil kakapatapos ko lang magpagawa ng bahay. So ngayon, nagkapapagawa na naman ako ng bahay. Yung bahay ko pala natapos yun last 2 years ago lang. So pinagawa ko yun, tuloy-tuloy natapos din. At ito, napagawa ko na naman yung aking bahay. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na tuloy-tuloy ang aking blessing na natatanggap. So hanggang dito lang muna. Update na lang ako sunod. Thank you!